Mga brothers, dumayo nga tayo ngayon dito sa Mitsukoshi, Olongapo City branch para tignan ang kanilang binibentang adventure bike. Yan nga ang Benelli TRK 251. Pero bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel ay mag-subscribe na kayo at i-like ang ating video. At kung dito naman po kayo sa Facebook nanonood, mag-follow na kayo at i-share naman ang ating episode para lagi kayong updated sa ating mga social media accounts. So mga brothers, let's go sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go! Sa go! Alright mga brothers, what's up? Welcome sa ating walk around review. Ito na nga po, dahil sa dami na nagre-request at nag-PPM sa atin, ito na yung kanilang adventure motorcycle ng Benelli na may model name po na TRK 251 o 251 mga brothers. Alright, so mag walkthrough muna tayo para makita nyo po in 360 view yung motorsiklo. At ito po glossy white o pearl white po itong nire-review natin, no? Na may sticker po ng pula, gray and black po na combination, no? Napaka solid nitong adventure bike na ito. Kung ikaw naman naghahanap lang ng small package na ADV motorcycle mga brothers, baka ma-consider mo itong si TRK 251 mga brothers. At ito mga brad, yung presyo nito napakasulit pagdating sa kanyang specs and features na later on pag-uusapan natin mga brothers. Malaki siya in person mga brad, kaya naman kung mga 5'7 kayo pataas, siguradong proportion kayo tignan dito. At makikita niyan pag nag-bike fit tayo mamaya. So start tayo rito sa kanyang fronta mga brothers. Meron po itong non-adjustable dito na windscreen, smoke black po ang kulay niyan. Ganda ganda ng pagkakakulay niya, no? Naka-alum bolts na rin to make it look premium, no? At ito po, makikita nyo yung daytime running lights ng motorsiklo. Yan, di ba? LED yan. At sigurado ito mga brothers, malakas ang kanyang bato pagdating sa kanyang headlight dahil dual projector lamp na siya. Matulis siya, para siyang itsura ng insekto o pinaka parang mata ng insekto pagdating sa akin. Then ito yung pinaka peak yung tuka niya kasi isa siyang adventure na motorsiklo. Pagdating naman sa pairings, no, I can tell na solid naman yung pairings ng Benelli. Syempre Italian design, no, pero sa China na rin po. By QJ na ang kanilang manufacturer dahil binili na sila ng QJ, no. Ang ating front suspension dito mga brad, napaka solid. Inverted fork po yan, no. Tingnan nyo naman, naka-Allen bolts pa yung kanyang tornilyo with reflector po yan mga brothers. At isa pa sa mga gusto ko rito, yung kanyang tire, Metzeler na po. So naka aftermarket na. Alam natin ang Metzeler kalinya niyan Pirelli. Ito naman European brand po ito. Sigurado po ito napakagandang kapit ito. Wet and dry, hindi kayo bibigoyin ito. Tsaka may kamahalan din ang presyo ng Metzeler, no? May tire size ito mga brad na 110 by 70. At ang maganda rito, tubeless na rin ito. Yung mags niya is aluminum po na Kalesa style. Ayan, oh. Ganda, di ba? And then dito sa harapan, meron din tayo ritong disc brake. Ayan, at ito po merong 4-piston pot caliper. Ayan, ganyan din yung caliper ko sa Benelli rin, no? Malakas po mamreno ito. At maganda pa rito, meron na rin siyang ABS for the safety sa preno mga brad. At dagdag pa nga pala natin mga brothers, ito po yung kanyang front turn signal lights. Ayan, nandito po sa pinaka pairings niya rito sa gilid. Ayan, LED na yan mga brothers. At malakas ito dahil ang daming ilaw 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, kitang kita po yan pagka sumisenyas na. Okay mga brothers, dito naman sa likod makikita natin na napakalinis po nung underneath nitong TRK 251 dahil naka-centered monoshock pa siya. Ang maganda rito, adjustable po ito. Pwede nyo pa-adjust kung ano yung gusto nyong play, no? Meron tayong setup dito na split fender mga brad. Ayan po, no, may fender na siya dito. Pwede nyo rin itong alisin kung di naman tagulam. It's up to you kung gusto nyo namang ilagay na lang for protection, no? At maganda yung pagkaka hard plastic nito. And then may tire hugger tayo dito na maiksi, no, para protection din dito sa kanyang monoshock, no. Aluminum po ang tapakan ng ating pillion dito mga brothers. Ayan, no, paka solid. At ang gusto ko rito, naka stainless exhaust po ito. Isa ito sa mga solid na features nitong TRK, no. Single exit, no, naka disc brake tayo rito with a single pad piston caliper, branded din by Benelli. At ang gusto ko, may ABS na rin ito, no. Paddock stand ready na rin siya mga brothers. So wala siyang center stand, bibilan nyo ng paddocks para po mamintinan nyo rito sa likod, especially yung kanyang
kadena. Alright, so meron itong tire size na 150/60 pagdating sa gulong. Siyempre naka Met Seller, sabi ko nga solid na to kahit wag na kayo magpalit. At yung mags niya Kalesay style, no? Going dito sa taas, top box ready na ito mga brothers. Ayan, kasama na po ito. Out of the box, out of the casa, kasama na po yan. And provision pa siya lagyan ng side panel. Yan o, kung gusto niyo pa maglagay ng side boxes. Okay, LED rin yung ating taillight. Yan, maliit na yung taillight niya pero stylish yung dating. May reflector. Yung turn signal lights natin 3 LEDs po ito. Yan, napakalakas. Tayo rito ang chain guard, flexible po yan. Napakalaki po ng ating plato rito na 43 teeth. At meron siyang chain size na 520. So pang big bike na rin ito, no? Swing arm natin dito, I can say na parang aluminum. Ayan, no? Pagka kinakatok nyo, solid yung kanyang tapakan, no? O diba? Pagdating sa makina mga brothers, kargado ito ng 249cc, single cylinder na double overhead cam and 4 valves po ang kanyang makina. Meron nga itong bore and stroke na 72/61.2 mm, habang kaya nitong dumulo ng 25.4 horsepower at 9,250 RPM at umaarangkada naman ito ng 21.1 Nm of torque at 8,000 RPM. Naka-liquid cooled po ang motorsiklo dahil mataas ang kanyang compression ratio na umaabot ng 11.2:1, habang naka-fuel injected naman po ang kanyang fuel system. At ayon nga sa papel, meron itong 34.4 km per liter pagdating sa kanyang fuel consumption. At electronic na lang po ang kanyang starting pagdating sa makina. Habang meron naman ito mga brothers na 6-speed manual transmission. Move on naman tayo rito sa kanyang side profile. Ang chassis niya trellis style mga brothers. Ayan, mapapansin nyo naman yan. And provision na ito lagyan ng crash guard. Ayan, dito may suksukan yan. O pwede nyo paggawa ng customized na engine guard, yung paganyan. Nasa inyo kasi isa naman itong adventure na motor siklo. Yung tapakan ng atin dito ng rider, I can say na heavy duty style. No, pwede na rin, no? At ito quality naman, no? Pagkakabanat nila, no? Meron tayong sticker dito ng TRK 251. Ayan, putol lang siya for the style Benelli. Ayan, tapos 251 na naman dito, no? Kabilang side, makikita natin dito na same din yung approach, yung tapakan kaya pagdating sa cambio, ba pwede. Solid yung pagkakabanat dito ng Benelli, no? Mga brothers, no? And then move over tayo dito sa kanyang upuan. Split type po ito mga brothers na single tone yung upholstery niya, no? May engrave na rin ng Benelli. Ayan, no? Maganda yung yung upholstery rito na ginamit. Quality po. Napaka premium yung dating. At pagdating sa tangke, meron itong 18 liters fuel tank capacity. Malaki-laki ito mga brothers, no? At meron tayo ritong USB charging port. Ayan, so pwede kayo mag-charge na inyong mga unit habang bumibiyahe, no? Meron po tayo ritong mid-rise handlebar, no? O parang high rise na ito kasi adventure style, no? At ito yung susi niya. Yan, deep lip po yan, no? May emblem na rin ng Benelli o logo. Ayan, standard lang naman yung susian niya mga brothers. Oh, diba? So dito mapapansin nyo meron siyang ordinary na switches. Dito sa kaliwa yung horn, check natin. Malakas kasi nasa loob tayo. Left and right, low beam, high beam, fast light o flasher. Adjustable po ang ating mga levers dito sa clutch and also din dito sa front brakes, no? Ito po yung switches ng ABS. Ang kagandahan, gusto nyo i-off, sigurado sa likod dito, no? Sa unahan baka permi lang yan naka-on kung magsakaling sasaba kayo sa off-road, no? At ito po yung handle grips natin, may brand na rin o may logo na rin ng TRK, sakto po sa isang large na kamay. Napaka solid po ng bar end bar natin dito, no? Then dito naman, ito na yung kanyang hazard switch, no? So pirmi pong nakailaw yung kanyang mga lighting system pag binuksan nyo po yung motorsiklo. Same approach yung handle grip
Ito nga yung brake levers, no? Adjustable din yan. Into 4 levels yan mga brother. Depende po sa haba na inyong mga daliri. Move over naman tayo rito sa kanyang digital meter. Negative style mga brother. Left and right. Ayan, maganda pinag-iwalay. Neutral indicator, ABS indicator, engine check, nakailaw yan since nakahinto po yung motor. Pag umilaw po yan na nakabukas, ibig sabihin may problema yung motorsiklo nyo. Okay? No, ito yung fuel meter, fuel indicator pala, and also engine temperature indicator. Ayan, pag umilaw po yan na during na bukas yung inyong motorsiklo, ibig sabihin po, check nyo na. Okay? So dito sa gitna, RPM, gear indicator, speed meter, odomo, tsaka trip A. I guess may trip B ito. Yung orasan, yan, maganda, may orasan siya kahit papano. Then meron ditong badge ng Binelli. So basic to basic lang naman kung pag-usapan natin mga brothers. So ngayon mga brothers, mag-bike pit tayo rito sa motorsiklong ito. For the reference mga brad, may height lang po ako na 5'4", and then yung reach ng braso natin is 20 inches lang mga brothers. At skinny rider lang po tayo. So ganito po ang itsura pag nakasakay na rito kay Binelli TRK 251 mga brothers, no? As you can see, naka rubber shoes tayo at nakatingkayad na po tayo ng konti, pero hindi pa naman tayo tiptoe mga brothers. For the seat height, may taas siya na 800 mm, and then yung ilalim niya naman po o yung kanyang ground clearance ay umaabot po ng 170 mm mga brothers, no? Yung kanyang bigat mga brothers is umaabot na po ng around 160 kg. So mabigat-bigat na rin po itong adventure motorcycle na to ng Binelli. Ito nga si TRK 251, no? When it comes naman sa kanyang handling, matutuwa kayo kasi upright po siya. Mataas po yung manibela niya, no? Kahit wag na kayong maglagay dito ng riser. Sa katulad kung maiksi lang yung reach, no, napaka komportable niya po pagka nag-bike pit ka dito sa motor na ito. And then gusto ko pattern radius, sakto lang, hindi naman sobrang laki at hindi naman sobrang liit, makakapagmanobra pa naman kayo. Ayan, no, kahit isang kamay natutulak ko naman yung motor. So far so good naman siya. Ayan, hindi naman siya yung ganun kabigatan. And I don't know kung nakapultang ka o siguro sanay lang ako sa mga mabibigat na motor, no? Ayan, so tignan natin, tumapak tayo rito sa kanyang footrest. O, yan standard, oh. Tumayo tayo. Oh. Oh, di ba? Tsaka yung feels ng kanyang upuan, napaka-comfy mga brothers. Malapad-lapad naman po. So kung mga chubby po kayo, malalapad kayo na rider o malalaki po ang inyong pangangatawan, kaya pa rin kayo accommodate nito. Yung space ng ating legs dito, bagay na bagay sa mga matatangkad na tao. No, ako kasi maiksi kaya bitin eh. So once again mga brothers, bike fitting, pagdating sa kanyang riding ergonomics, no? Adventure bike, pasado ito, comfort to the max level, approved. Mga brothers, ngayong taon, meron itong updated price na 158,900 pesos. At kung gusto nyo naman itong kunin sa ating online financing, meron po itong all-in down payment na 50,670 pesos. At ito mga brothers ay meron ka ritong monthly for 3 years na 5,569 pesos. At rebated na po yan mga brothers. So kung interested kayo mga brothers, maaari po kayong mag-PM sa ating Facebook page. Yan po ang Short Moto. O di kaya naman mag-call and text sa ating cellphone number para ma-assist po kayo pagdating sa mga requirements. At sino ba dito ang nagustuhan ang motorsiklong ito? Mag-comment na kayo ng yes at isama nyo na rin po ang inyong location para alam ko kung saan nakakarating ang ating video. Once again, ako po si Short Moto, ang inyong ahente pagdating sa motorsiklo. Alright!